Dok, kamusta ang assessment sa daddy ko? Is there hope na magigising siya? There's one procedure na pwede natin gawin, but it's very risky. Anong procedure yun, Dok? We can perform a bypass surgery to restore yung blood flow sa heart niya. But first, kinakailangan natin ng CT angiogram to assess his heart health and to check kung gaano ka-stable yung kondisyon ng pasyente before the procedure. If we succeed, this could trigger his recovery and bring him out of coma. But what, Doc? Medyo delikado yung procedure and hindi ganun kaganda yung estado ng pasyente. Oh, God. Bakit naman ito nangyari sa kapatid ko? Doc, wala na ho bang ibang paraan? Angioplasty and stenting. But based on the laboratory results, I suggest ang gawin natin is bypass surgery immediately. If we don't, baka maging unconscious na lang siya indefinitely. It's a matter of decision. So either we let him sleep forever or we gamble on this chance. Gina, ikaw ang lubos na nakakakilala sa daddy mo. Alam mo kung anong mas gugustuhin niya. Mahal, nandito kami, ha? Susuportahan ka namin. Teka. Bakit kayo magdedesisyon? Kayo ba ang may karapatan? Narinig niyo naman yung doktor, di ba? Delikado yung procedure, pwede niyang ikamatay. Gusto mo ba yun, Gina? Gusto ko bumalik sa normal ang daddy ko. Kahit alam mong pwede niyang ikamatay? Kilala ko ang daddy ko. And gugustuhin niyang to take the risk para magising siya at bumalik sa normal ang buhay niya. Hindi yung ganito. Hindi yung parang... Yeah, he's alive, pero parang patay na rin siya. Hindi. Hindi ako papayag. Kapakanan ni Daddy ang pinag-uusapan natin dito. Palibasa, hindi mo kilala si Robert. Kaya wala kang pakialam. May pakialam ako. At ako ang may karapatang magdesisyon. Hindi ko siya ipapa-opera. Naiintindihan ninyo? Mas mabuti pa sa akin na wala siyang malay pero buhay siya kaysa operahan ninyo. Oo. Kasi mas makikinabang kapag tahimik lang siya at wala siyang malay, di ba? Kasi hindi niyo masasabi sa amin lahat ng kalokohan niyo. Wala ka talagang respeto sa akin kahit kailan yun. Ginagawa ko to dahil ayokong mawala si Robert. Eh ano naman kung wala siyang malay, at least buhay siya. Manganganak ako na may ama ang baby ko. Kilala ko ang daddy ko and he's a fighter. Hindi siya papayag na ganyan lang ang kondisyon niya. Pues wala ka nang magagawa. Dahil ako ang masusunod para sa asawa ko. Di ba, Doc? That's right, Gina. We cannot conduct the surgery without the legal spouse's consent. Oh, nakita mo na? May prenup man kami, pero pera lang yun. Mga material na bagay. Pero pagdating sa buhay niya na mas importante, ako ang masusunod, hindi ikaw. Dahil anak ka lang, ako ang asawa. Hindi siya magpapa-opera, Doc. Panalo yung ginawa mo kay Gina kanina, ha? Natamimi. Walang nagawa. Kahit saan kami makarating, ako lang ang may karapatan kay Robert. Akala nila madidispatcha nila ako. Pues, hindi na nila ako pwedeng daan-daanan na lang. Malaki ang hawak ko na eh. Buhay ni Robert ang nasa kamay ko. Tama. Pagkakataon mo nang makaganti. Kaya lang, anak, naisip ko paano kung biglang magising si Robert kahit hindi pa inooperahan. Patay tayo. Pupulutin tayo ulit sa kangkungan. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Lalong-lalo na sa anak ko. Bakit ano plano mo? Habang walang malay si Robert, kikilos tayo. Kikilos? Eh may prenup ka nga. Paano natin magagalaw yung mga kayamanan nila? Sasamantalahin natin ang kahinaan ni Gina. Gusto niyang maoperahan yung daddy niya, di ba? Pues, hihingi tayo ng kapalit.
Nakakalungkot yung mga nangyayari sa pamilya ni Sir Robert ngayon. Pati itong supermarket. Napabayaan na. Bihira na nagpupunta si Ma'am Gina. Akala ko pa na mas magiging maayos na ang lahat ngayon. Pero alam mo, hindi biro ang ginawa ni Ma'am Gina. Pinili niyang i-forgive ang kuya mo. Minsan, iniisip ko tuloy, ganun ba talaga? Lahat kakayanin mong gawin kapag nagmahal ka? Ba't mo tinatanong? In love ka na rin ba? Curious lang ako. Paano kaya kung nangyari yun sa akin? Paano nga kung sa'yo nangyari yun? Sorry, break time ko pala. Pasensya na. Hindi na ako madalas nakakapunta dito. Masyado kasi ako nadidistract sa nangyayari kay Daddy ngayon. Huwag kang mag-alala, Gina. Ginagawa namin lahat para naging mag-ayos pa rin ang operations dito. Thank you. Sige, Gina. Babalik na ako dun sa loob. Stay strong. Nagdadasal kami lahat para kay Sir Robert. Thank you. Ano ginagawa mo dito? You're right, Gina. May chance na magising si Robert pag naoperahan siya. Risky, pero tama ka. Alam mo si Robert, siya yung tipo na tao na hindi basta-bastang susuko sa laban. Kaya nga siya isang magaling na businessman, hindi ba? Kasi handa siyang sumugal sa buhay. Oh my God. Buti na lang naisip mo yan. Tatawagan ko na si Dr. Chavez para ma-schedule na yung surgery ni Daddy. Teka lang, Gina, sandali. Hindi pa ako tapos. Masyado akong nagmamadali. Papayag lang akong pirmahan ng consent ng pagpapa-opera ni Robert. Sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Isuko mo ang ownership ng supermarket at isalin mo sa pangalan ko. Kung talagang mahal mo ang daddy mo at gusto mo siyang maligtas, ibibigay mo ang hinihingi ko. Alalahanin mo, Gina. Wala ka ng oras. Nang nawindang si Gina ngayon sigurado, di niya alam mas mautak tayo sa kanya. Kitang-kita kanina na hirap siyang magdesisyon. Nagpapakatagtag lang yun. Pero sa loob, kinakain siya ng matinding pag-aalala para sa daddy niya. Tatingin mo ba bibigay siya sa'yo? Bibigay niya kaya sa'yo yung supermarket? Ano bang ginagawa ni Brian na naman dito? Mapapakinabangan natin yan sa lahat ng plano natin kay Gina at kay Robert.